Tain muna natin ang bersikulo natin sa oras na ito, ang Gawa chapter 2 verse 14 to 21. Gawa chapter 2 verse 14 to 21. So mag-audio na lang ako kasi mahina-hina yung internet. So basahin ko. Gawa 2:14 to 21. Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat ng mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ipagkakaloob ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking spirito sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kabalaghan sa langit at mga himala sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay madidilim. Ang buwan ay pupulang parang dugo. Bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sa panahong iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen? So, muli tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon na muli po kami nagkatipon-tipon sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng pagtatagpong ito. Nawa, Lord God, kami po ay mayroong makuha at may mapanghawakan kahit isang salita sa mensaheng na aming papakinggan sa oras na ito. Tulungan ang bawat isa na mapuspos sa banal na espiritu upang sa ganon maintindihan at maunawaan ang bawat salita na aming papakinggan. Nawapuspusan kami ng banal na espiritu, tulungan sa mga oras na ito, maging maayos ang lahat, maging koneksyon na Lord God. Salamat Panginoon, muli pinupuri kita at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, para sa pagkakataon na ito, ang mensahe natin ay patungkol sa pananakop na merong katagumpayan or conquer with victory. So, ang mensahe po natin ngayon is that conquer with victory. So, itong mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin tayo ay mga tao na pinili ng Diyos, binigyan ng Diyos ng mabuting balita, ang mensahe patungkol kay Jesucristo. At tayo ngayon ay patuloy na ini-enjoy ang salita ng sa pamagitan ng pagsusulat at panalangin. At upang sa ganun, patuloy na si Kristo lamang ang maging sentro ng ating buhay. Dahil dito tayo ay mga tao, hindi lamang anak ng Diyos, kundi mga mananakop. Sapagkat sa panahon natin ngayon, si Satanas, ang kadiliman, ay patuloy na kumikilos kasama ng kaharian ni Satanas. That's why tayo ay pinili ng Diyos. Saan tayo man naroroon, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. At dahil doon, tayo ay tinawag na mananakop. Sapagkat meron tayong salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. So tayo ay mga tao na mananakop na merong kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan yon? Ang kapangyarihan na nagmula sa Diyos. Hindi ito yung kapangyarihan na nagmula lamang sa ating sariling lakas. Ang kapangyarihan na nagmula sa Diyos ay mismong kanyang salita. Dahil dito tayo ay nagkaroon ng koneksyon sa Diyos, tayo nagkaroon ng ugnayan sa Diyos dahil sa kanyang mga salita. At dahil dito merong tayong mga bagay na dapat ipanalangin sa Diyos. So hindi lang tayo basta humihingi sa Diyos.
Hindi na tayo yung tipo ng mga bata na humingi tayo ng kahit na anong bagay. Ngunit sa oras na ito, tayo ay manalangin o magdadasal na merong salita ng Diyos, na merong nais ng Diyos. Hindi lang basta kung ano yung nais natin, kundi magdadasal tayo kahit 5 minuto tungkol sa nais ng Diyos. At paano natin malalaman ang nais ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya tayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy na nagre-record ng salita ng Diyos. Sa bawat pagkaintindi natin sa salita ng Diyos, ito'y sinusulat natin para hindi natin makalimutan. At dahil dito, ito ang ating ipinapanalangin, idinadasal, idinudulog sa Diyos. Upang sa ganon, tayo ay patuloy na magamit ng Diyos. Ito ang kapangyarihan na wala ang ibang tao. Sapagkat ang kapangyarihan natin ay nagmula mismo sa Diyos. So, at dahil dito, dahil meron na tayong kapangyarihan na wala ang ibang tao, ang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at kanyang salita, tayo din ay pinagkalooban ng Diyos ng talento. So, yung talent natin ay napakahalaga. Ang bawat talento natin ay mahalaga, gaya na aking sinabi noong mga nakaraang linggo, sapagkat ito ay pintuan. Ang talento natin ay pintuan upang sa ganun ay may mga tao tayong may bahagi o matransmit ang salita ng Diyos na ating tinanggap. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na mensahero, maging sa pastor, lalo-lalo na sa pastor natin sa ating mga simbahan, ang salita na kanilang binabanggit sa pulpito ay napakahalaga. Kaya dahil dito, ang mensahe na binibigay sa atin ng mga pastor natin is that ito'y nagmumula sa Diyos at ito'y magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Dahil dito, nagagamit natin ang ating talento para may bahagi ang mga salita ng Diyos, lalo na ang patungkol kay Jesucristo na magbibigay ng ligtasan sa mga taong naniwala at tumanggap sa Kanya. At dahil dito, dahil tayo meron ng kapangyarihan, meron talento, tayo din ang isang mananakop na merong misyon. Baliwala ang kapangyarihan, baliwala ang talento. Kung walang dahilan, wala ang reason, bakit kailangan mong magkaroon ng bagay na iyon? Para saan ang kapangyarihan mo? Para saan ang talento mo? Kung hindi rin magagamit ito ng Diyos, at kung ito'y gagamitin lamang para dito sa mundo, wala na tayong pinagkaiba sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, maging si Satanas ay ng kapangyarihan sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Gayun din ang talento. Para ito hindi manggaling sa Diyos, ito'y nanggaling mismo sa sarili nilang lakas. Ngunit tayo ay iba. Ang ating kapangyarihan, ang ating talento ay hindi nagmula sa atin, kundi nagmula mismo sa Diyos. At dahil dito, tayo ay binigyan ng misyon ng Diyos. Tayo ay merong misyon. Nawawag natin kalimutan ang ating misyon. Para saan ang aking kapangyarihan? Para saan ang aking talento? Ano ang aking misyon? Bakit ako niligtas ng Diyos? Isa lamang ang dahilan. Isa lamang ang ating misyon. Walang iba kundi ang magligtas. To save. Magligtas ng mga tao. Mga taong hiwalay sa Diyos. Mga taong nananatiling alipin ni Satanas, mga taong under ng sumpa ng kasalanan. Ito yung mga taong dapat nating iligtas. Huwag tayong magpadaya sa pisikal na bagay. Huwag tayong magpadaya sa ating nakikita. Kundi makita natin ang spiritual na bagay na dapat natin silang iligtas. Hindi porket sila ang pinakamatalino sa inyong klase. Hindi porket siya ang pinakamayaman na tao sa buong mundo. Hindi porket siya ang pinakamaganda o gwapo sa inyong eskwelahan, ay hindi na nila kailangan ng kaligtasan. Kailangan din nila ng kaligtasan.
lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Sapagkat, sabi sa Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Walang sino man sa atin ang matuwid. Kaya tayo na nakakaalam ng kasagutan ng Kristo, kasagutan ng Ebanghelyo ni Kristo, nawa may bigay natin to sa kanila. May bahagi natin sa kanila. Upang sa ganun, sila rin ay matanggap ng kaligtasan. Tandaan natin na ang kaligtasan ay hindi lang para sa atin. Hindi lang para sa sarili lang natin. Hindi lang tayo yung isipin natin na tayo ay okay na, maligtas na ako, okay na ako. So, yung kapag ganun yung life natin, yung power, tsaka yung talent na meron tayo, minsan nagagamit, minsan din ni Satanas para ang ibang tao ay hindi maniwala sa Diyos. So, nawa gamitin natin yung kapangyarihan at talento natin para sa Diyos. Upang sa ganun, hindi tayo madaya ni Satanas at panghawakan natin yung ating misyon. So, kapag nanood kayo ng mga spy na movie, mga espiya, mga Mission Impossible, ano pa ba, James Bond, kung pagtitignan nyo yung mga movie na yon, makita nyo, iba-iba yung, iba-iba siya ng trabaho. Minsan, tubero, minsan, security guard. Pero despite sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga ginagawa, hindi nila nakakalimutan kung anong misyon na dapat nilang gawin. Tayo din. Alam ko, ang bawat isa sa atin ay mga estudyante, mga iba sa atin nagtatrabaho, mga iba sa atin ay nasa bahay lamang. Ngunit tandaan ninyo, bagamat nandiyadyaan kayo, kayo ay merong misyon para magligtas. Dahil dito, kapag itong tatlong bagay na ito ay pinanghawakan natin, walang ibaan para tayo ay matalo. Walang ibang paraan para tayo ay hindi manalo. So, kaya tayo ay isang mananakop, isang conqueror na merong katagumpayan. Hindi mawawala sa atin ang katagumpayan. So, makikita natin sa Gawa 2 na kung titignan natin sa Gawa 2:14 to 21, ang mga tao ay parang ang tingin ng ibang tao na ang mga disipulo ni Kristo ay mga taong manginginom, mga taong mahihina, or mga taong walang kapangyarihan. Pero doon sa ating binasa is that sila pala ay nagkamali. So hindi sila mga lasinggero. So sila ay mga tao na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para ay magbigay ng kaligtasan sa mga tao. So naalala nyo ang sabi ni Jesus na ang mga disipulo ay gagawin niyan isda, mangingisda ng mga kaluluwa, fishers of men. So alam natin na ang pinatalento ng mga disipulo ay mga mangingisda. So maaaring titignan natin, mangingisda, simpleng trabaho lang. Pero itong talento nila ay nagamit para mangisda ng mga tao. So, kung anong talento na meron ka, yan ay pinagkaloob ng Diyos para maging instrumento para magligtas din ng mga tao. Magaling ka sa pagkanta, sa kung anumang bagay na merong kang talento, ito ay magagamit ng Diyos. Sapagkat tayo ay merong misyon, walang anumang bagay na tayo ay maluloko. Kumbaga, focus lang doon sa mission, focus lang sa goal. Kumbaga, that's why hindi tayo pwedeng matalo. So, pinakita, nagbigay ng sermon number 1, nagbigay si Pedro ng sermon. So, si Pedro ay nagbigay
patungkol sa kaganapan ng yung kasagutan ng pinangako ng Diyos na balang araw na darating ang banal na Espiritu at ang mga tao na naniniwala kay Kristo ay magpapahayag ng mensahe ng Diyos. At dito ay pinapahayag ang kaligtasan. Ito yung pinaka-sermon ni Pedro. That's why bagamat siya isang taong mahina, hindi ganun kung tutusin, isa lang siya mangingista, pero nagbigay siya ng sermon sa mga taong merong alam. Mga taong nagmula pa sa iba't ibang lugar. Mga taong nangangailangan ng Diyos. So tayo din, ganun din tayo. Huwag tayong malinlang sapagkat siya ay magaling, siya ay taga-ibang lugar, so hindi niya kailangan ng Kristo, no. Si Pedro, nakita niya yung pinaka-importanting bagay, walang iba kundi ang magligtas. That's why sa buhay ni Pedro, patuloy siyang merong katagumpayan sa kanyang buhay. Patuloy niyang na-overcome o nasasakop ang mga bagay sa kanyang buhay. So maging ang pagliligtas ay naganap sa magandang gate o beautiful gate. Nandito ang isang taong lumpo mula pagkabata dahil sa sakit mula pagkabata. So, itong sakit na ito ay hindi kayang pagalingin ng kahit sino mang tao. Pero dumating si Pedro, gayon din si John, sa oras ng pagdarasal, sila'y pumunta ng templo at nakita ang tao na ito na isang lumpo mula pagkabata. At binanggit nila ang pangalan ni Jesucristo sa kanya. So, kung sa English is that, in the name of Jesus, stand up and walk. So, yung word na in the name of Jesus, siguro naman yung lumpo na yon is naririnig niya na ang tungkol kay Jesucristo. Sabi ng mga ibang mga theologian, mga tao nag-aaral ng Biblia, bakit nung panahon na yun hindi malang pinuntahan ni Jesus or hindi malang napadaan si Jesus sa tao na yun, lagi naman siya sa templo ng Diyos. Pero para sa oras na iyon, para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. So at first siguro hindi pa talaga siya agad-agad naniwala. Hanggang sa namatay si Kristo at nabalitaan niya muling pagkabuhay ni Kristo. So, during that time, siguro meron na siyang sa heart niya naniniwala na siya. At nung binanggit ni Pedro ang pangalan ni Jesucristo, siguro parang nagbalik lahat ng alaala patungkol sa kanyang nabalitaan tungkol kay Jesucristo. At inside sa kanyang puso, siya ay naniwala at tumanggap na ang pangalan ni Jesucristo kayang magpagaling, kayang magligtas, sapagkat siya ay namatay at muling nabuhay. So nalaman niya yun, siya ay naniwala, ano nangyari sa kanya? Siya ay gumaling. So, hindi dahil lang sa sinabi ni Pedro na stand up and walk, pero yung pangalan ni Kristo, yun ang nagpagaling sa kanya. That's why, sa mga difficulties, kapag may mga taong matindi ang kanilang problema, wag lang natin sila bigyan ng magagandang salita. No, ibigay natin si Kristo sa kanila. So, wag natin kalimutan na ibahagi ang kapangyarihan na meron tayo kay Kristo sa ibang tao, sa mga taong nanghihina. Yun ang purpose, that sila din ay magkaroon ng kalakasan at sila rin ay magkaroon ng kaligtasan.
In number 3 is that si Pedro na gumawa ng sulat. In 1 Peter 2 verse 9, sinabi niya ang mga mananampalataya ay katulad ng hari, kayang wasakin ang gawa ng tiyablo. Ang mga mananampalataya ay katulad ng pari, mga taong kayang sa pangalan ni Jesucristo, kaya nating humingi ng kapatawaran. At ang mananampalataya ay katulad din ng propeta, nagbibigay daan para ang mga tao ay maniwala kay Jesucristo. Ito ang meron tayo at hindi mawawala sa atin. Kaya tayo ay talagang magtatagumpay sa ating buhay. That's why we can conquer with victory. So ano yung conclusion nito? Tayo na merong kapangyarihan, na may power, na binigay sa atin ng Diyos, sapagkat tayo naniwala sa Kanya, tayo din ay binigyan niya ng talento para ibahagi ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating mga talento dahil sa misyon na meron tayo para magligtas. At dahil dito, tayo ay magtatagumpay. Ikaw ay magtatagumpay. Panghawakan mo lamang ang kapangyarihan, ang talento, at ang misyon mo bilang isang anak ng Diyos. And surely, you will have victory sa iyong buhay. So tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mensahe na amin tinanggap. Totoo, Panginoon, na kami ay may kanya-kanyang ginagawa, kanya-kanyang trabaho. At minsan kami ay nanghihina. Ngunit, Panginoon, salamat sa mensahe na inyong binigay sa amin. Kami mga taong mananakop, mga taong conqueror, O Lord God. Binigyan niyo po kami ng kapangyarihan na hindi nagmula sa tao, kundi nagmula sa inyo. Binigyan niyo po kami ng talento na nagmula sa inyo para sa ganon, ito'y maging pintuan ng pagliligtas. Dahil ito ang aming misyon. Bagamat may kanya-kanya aming mga trabaho, nawa hindi kami madaya ng aming mga ginagawa, kundi patuloy kami magkaroon ng puso na magligtas sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Gaya ni Pedro, O Lord God, siya ay tumindig at hindi nangamba sapagkat sa harapan ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo, kami lamang po ang mapagbigay ng kasagutan, walang iba kundi si Jesucristo. Nawa tulungan niyo po kami na ma-enjoy namin ang katagumpayan na ibigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.